Kate's point of view. Nakakapagod talaga kapag sa trabaho na lang umiikot ang mundo. Yung tipong lagpas kalendaryo ka na pero wala man lang sasalubong sa'yo pag-uwi at sasabihin, "Baby, how's your day?" Pero kapag may pera naman akong nakita, abay sobrang sarap naman sa pakiramdam. Pera na lang kasi nagpapakilig sa akin ngayon. Paano yung mga naging karelasyon ko? Ginagawa kong sugar mommy. Puros kasi mga batang nagiging karelasyon ko. Kaya sugar mommy ang atake ko. Nagsawa na ako sa mga lalaki. Pero minsan, nakakalungkot ding isipin na wala kang dilig. Tsaring lang. Hi! Napatigil ako sa paglalakad nang may lumitaw na maliit na tao sa harapan ko. Sobrang itim nito. Hindi ko alam kung maitim lang siya dahil walang ilaw sa kalsada o maitim talaga siya. Iniwan ko kasi sa pagawaan ng kotse ko kaya't naglakad ako. Sino ka? Utal kong tanong bago umatras palayo sa kanya. Shucks, mabibiktima pa yata ako ng tiyanak. Ang dami pa namang usap-usapan dito sa lugar namin ah. May gumagala raw na tiyanak at iba't ibang lamang lupa. Tulong mo ko? Sagot nito. Base sa boses niya, isa siyang batang lalaki. Confirmed! Tiyanak nga! Tiyanak! Tiyanak! Eksaheradang sigaw ko bago tumakbo. Tiyanak! May tiyanak! Nagkandadapa-dapa pa ako dahil sa pagtakbo. Ang taas kasi ng heels ko. Nang lingunin ko ang likuran ko, humahabol sa akin yung tiyanak. Tiyanak? Tiyanak? Asan tiyanak? Takot ding tanong nito. Kawawang tiyanak. Hindi man lang niya alam na tiyanak pala siya. Nakita ko ang bahay ko kaya't mabilis akong pumasok sa gate. Nilak ko yung gate bago sumandal doon. Hingal na hingal ako dahil malayo-layo rin ang tinakbo ko. May tiyanak! Tulong! Bumalik ang takot ko nang may kumalampag sa gate ko. Tulong po! May tiyanak po! Kakainin ako ng tiyanak! Ikaw ang tiyanak na sinasabi ko. Singhal ko sa kanya. Tiyanak ka na hindi mo pa alam? Ha? Hindi po ako tiyanak. Tugon nito. Nalaglag ako sa kanal kanina habang hinahanap kong daan pa uwi sa bahay. Bahagya naman akong natigilan dahil sa sinabi nito. Nagdadalawang isip pa ako kung bubuksan ko ba ang gate. Baka kasi mamaya tiyanak nga talaga siya at sunggaban ako bigla. O di kaya, tauhan siya ng mga sindikato. Tapos bigla na lang akong barilin. Wala naman akong kasama sa bahay ngayon at day off silang lahat. Nang marinig kong iyak nito, binuksan ko na ang gate. Naghintay ako ng 10 segundo at wala namang nangyari. Tao kang talaga? Tanong ko sa kanya. Oo nga po. Sagot nito. O sige na, pumasok ka na. Sabi ko sa kanya. Pumasok naman to sa loob. Nang tumapat siya sa ilaw, mukha nga talaga siyang nahulog sa kanal. Ngayon ko lang din na-realize na mabaho siya. Amoy imburnal nga. Tara sa loob. Aya ko sa kanya. Nilak ko munang mabuti ang gate ng bahay ko bago kami pumasok sa loob. Binuksan ko ang ilaw at mas lalo ko siyang nakita. Confirmed. Tao nga siya. Mabaho ako. Sabi nito at ngumuso. Tara sa banyo at maliligo ka. Sabi ko sa kanya. Nagtungo kaming dalawa rito sa banyo sa ibaba. Binuksan ko ang shower at agad naman tong tumapat sa ilalim nun. Nang mawala ang itim sa katawan nito, bahagya akong namangha sa kagwapuhang taglay nito. Gwapo mo ah. Nakangiting sabi ko sa kanya. Siyempre po, gwapo si papa ko eh. Sagot nito. Anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Raven Marcelo po. Sagot nito. Itinaas nito ang isang kamay niya at ipinakita sa akin ang kanyang 5 daliri. 5 na ako at nag-i-school na. Napatango naman ako. Dapat gumagamit ka ng po at opo dahil mas matanda ang kausap mo. Sabi ko sa kanya. Bad kayang maging bastos? Okay. Sagot nito at ngumiti. Anong okay? Tinaasan ko siya ng isang kilay.
Gusto mong itapon ulit kita sa labas para malapa ka talaga ng tiyanak? Napanguso naman to. Okay po, sabi nito. Napatangu-tangu naman ako bago guluhin ang kanyang buhok. Iniwan ko muna saglit ito sa banyo. Binilinan ko siyang magmalikot kung ayaw niyang itapon ko siya sa labas. Nagtungo ako sa kwarto at nagpalit ng damit. Kumuha ako ng isang malaking itim na t-shirt at tuwalya bago bumaba. Pinunasan ko muna yung putik sa sahig bago ako dumiretso sa banyo. Wala akong damit pambata kaya ito na munang damit kong suotin mo. Sabi ko sa kanya. Lalabhan ko yung damit mo para makapagpalit ka bukas, okay? Hinubad ko ang damit nito bago siya punasan at bihisan. Itinabi ko na muna yun sa banyo at inaya na siyang lumabas. Ang laki ng house mo po, kaso parang malungkot, sabi nito. Ikaw lang ba mag-isa rito po? Chismoso pala itong batang to Day off ang mga yaya ko at mga guards. Sagot ko sa kanya. Wala kang asawa po at anak? Usisa nito. Umiling naman ako habang pinupunasan ng maigi ang buhok niya. Bakit wala? Matanda ka na po diba? Sabi ni Dada, kapag matanda na dapat may asawa na. Madalas kasi akong lokohin. Ano, happy ka na ba sa sagot ko? Nakasimangot kong saad. Si Dada rin niloko ni Mama. Sabi nito, ligawan mo na lang po si Dada ko. Kanina chismoso, ngayon naman binubugaw ang tatay niya. Ay nako, ang daldal mo. Sabi ko sa kanya, tara sa kusina at kumain na lang tayo. Hinawakan kong kamay nito at dinala siya sa kusina. Inupo ko siya sa upuan bago ako mangalkal ng pagkain sa ref. May nakita akong menudo, kaya't kinuha ko yun at ininit sa Tupperware. Kasabay na rin ng kanin. Tagasan ka ba? Tanong ko kay Ravin habang hinihintay matapos ang oras sa microwave. Paano ka nakapunta sa lugar na ito? Nagkibit balikat ito. Nisusundan ko lang po si Dada po Ayaw ko kasing umalis ulit si Dada kasi nipapalo ako nila Lola Grace kaya't nisundan ko po si Dada. Kaso nakasakay na si Dada ng barko kaya iyon nawala na ako. Dapat hindi ka umaalis ng mag-isa. Sabi ko sa kanya, paano kung bad people ang nakakuha sa'yo? Di namatay ka pa kung sakasakali. Kasalanan po ni Dada. Nakangusong sabi nito. Dapat hindi na lang niya ako niiiwan o kaya sa mabait niya ako niiiwan. Hindi ko na siya nasagot ng tumunog ang microwave. Kinuha kong ulam at kanin at inilapag sa lamesa. Kumuha ko ng plato at inumin namin ni Raven bago ako naupo. Kumain ka ng marami sabi ko bago lagyan ng pagkain ng plato niya. Thank you po. Nakangiting sabi niya at nagsimula ng kumain. Gutom na gutom ang itsura nito. Mukhang kanina pa siyang hindi kumakain. Kanina pa po akong lunch hindi kumakain sabi nito habang maganang kumakain. Dahan-dahan lang at baka mabulunan ka. Saway ko sa kanya. Nagdahan-dahan naman to sa pagkain pero malalaki naman ang subo niya. Hindi ko na ito pinansin at nagpatuloy na lang ulit sa pagkain ko. Pagkatapos namin kumain ni Raven, hinugasan ko muna ang pinagkainan naming dalawa bago ko siya ayain patungo sa kwarto ko. Wow! Ang laki ng bed mo po sabi ni Raven bago umakyat sa kama ko at nagtatalon pa. Dumiretso naman ako sa study table ko at binuksan ang laptop. Chinek ko ang email ko at pumasok na ang email ng isa sa mga magiging business partners ko para sa bagong branch ng negosyo ko. Anong nagagawa mo po? Hindi ko napansin na nakalapit na pala si Raven sa akin. Tinitingnan ko lang yung email ng bago kong business partner. Sagot ko sa kanya. Anong negosyo mo po? Tugon nito. Chismoso nga talagang tunay ang batang to. Mga makeup products, sagot ko. Mga pampaganda, ganun, mga skincare. Meron din akong tissue at wipes. Wipes? Pamunas po ng fem-fem yun Sabi nito na ikinalaki ng mga mata ko. Hoy,
Masama yan Sit ako sa kanya. At saka hindi lahat ng wipes pamunas lang ng fem-fem. Nagkibit-balikat lang ito bago damputin yung cellphone ko. Walang password yun kaya't nabuksan niya agad. Nood akong YouTube. Sabi nito sa akin bago dumiretso sa kama ko. Sinarado ko naman yung laptop ko't sinundan siya. Ang ibang bata, nahihiya kapag bago lang nilang kakilala ang isang tao. Pero itong batang to, masyadong kakaiba. Sigurado akong makikidnap to kapag nasuhulan Hindi mo ba alam kung saang lugar ka nakatira? Tanong ko sa kanya. Umiling naman to habang nakatutok sa pinanonood niya. Ang pangalan ng papa mo, alam mo ba? Jervin Marcelo po. Sagot niya. Kinuha ko yung isa ko pang phone para isearch ang pangalan ng papa niya sa Facebook. Ang daming lumabas kaya't hindi ko alam kung sino sa mga ito ang papa niya. Wala pong Facebook si papa. Sabi ni Raven nakadungaw na pala sa cellphone ko. Hindi mahilig sa mga Facebook yun paano natin makokontak ang papa mo? Tanong ko. Nagkibit-balikat lamang ito. Ang sarap kaltukan ng batang to. Nawawala na nga siya pero pa-chill-chill lang siya. Hindi na ako pinansin pa ni Raven at tumutok na lamang sa kanyang pinanonood. Napahinga naman ako ng malalim at napaunat-unat na lang. Tumutok na lamang ako sa cellphone pero dahil pagod ako sa trabaho, nakatulog na ako. Kinabukasan ay naunahan pa akong magising ni Raven. Nagse-cellphone ito nang magising ako. Aga-aga, cellphone agad ang hawak mo. Sabi ko sa kanya. Putotoy ko kaya hawak ko nang magising po ako. Tugon nito bago ibaba ang cellphone ko. Napatangan naman ako dahil sa sinabi nito. Bakit ba ganitong batang to? Hindi kita ma-reach no? Naiiling ko na lamang nasabi Bumangon ako't naghilamos bago bumaba. Kasunod ko naman ang batang lalaki na madapa-dapa pa dahil sa haba ng damit niyang suot. Hala, nakalimutan kong labahan yung damit mo. Sabi ko sa kanya. Okay lang po, maganda naman tong damit ko ngayon. Sagot niya bago sumampa sa upuan. Inabutan ko naman to ng tubig bago ako magsimulang magluto ng agahan. Hindi naman ako mag-aalmusal tuwing umaga. Bihis lang ako tapos alis na. Kaso nakakahiya din dito sa bisita ko ngayon at baka magreklamo pa sa akin. Papasok kang work po? Tanong nito. Kapag papasok ka wala na akong kasama dito. O kaya sama mo nilang po ako sa work mo. Hindi na lang muna ako papasok kasi wala rin naman akong gagawin pa. Sabi ko sa kanya. Try na muna nating hanapin ang pamilya mo. Okay po. Tugon niya. Pagkatapos kong magluto ng almusal ay naghain na ako. Kakain na sana kami kaso nag-request ng hotdog si Raven kaya't pinaglutuan ko pa siya. Ang demanding mong bata ka ano? Nakangiwing sabi ko sa kanya. Naisusulit ko lang po. Puro kaya pandesal almusal ko kala Lola Grace. Tapos sila puro hotdog at kanin. Nakangusong sabi nito. Si Dada naman nagbibigay ng perang pambili ng pagkain pero nititipid nila ako. Dapat sinusumbong mo sa papa mo. Sabi ko sa kanya. Sabi ni Lola Grace, papaluin niya ako ng papaluin kapag nagsumbong ako. Sabi niya. At saka ayoko rin pong magsumbong. Susumbong din kasi nila ako na inaaway ko sila. Alam mo, hindi ko alam kung maaawa ako sa'yo o maiinis. Natatawang sabi ko. Bumungis-ngis lang ito kaya't hindi ko maiwasang panggigilan siya. Napaka-cute. Kahit masarap siyang itapon sa labas. Ano nga palang work ng dada mo? Tanong ko sa kanya. Ay, chismosa. Sabi nito't kaya't napairap ako. Kapag ako nagtatanong chismosa, pero kapag siya nagtatanong ayos lang, wow lang ha? Joke lang po yun. Ang work ni papa ko ay sa barko. Seaman siya. Poging seaman. Ay, pasa seaman. Manloloko ang mga seaman. Nakangiwing sabi ko sa kanya. Hindi kaya manloloko si dada ko.
pagtatanggol nito sa ama niya. Si mama ko nga yung manloloko eh. Niloko niya si dada ko. Tapos pangit pang pinalit niya. Hate ko kaya si mama ko. Napangisin naman ako nang may biglang pumasok sa isip ko. So, ayos lang naligawan ko ang papa mo. Nakangising tanong ko. Ayaw kitang maging mama? Chismosa ka eh. Prangkang sabi nito kaya't nawala ang ngisi ko. Sa tingin mo naman gusto kong maging anak ang kagaya mong chismosong tiyanak. Supladang tanong ko sa kanya. Umirap lang ito sa akin. Wow, ang lakas ng loob niya. Ililigaw ko talaga tong tiyanak na tumaya-maya eh. Chervin's point of view. Anong sinasabi niyong hindi niyo alam? Inis kong tanong sa tita Grace ko. Kapatid to ni mama at siyang nag-aalaga sa anak kong si Raven. Wala na akong mapag-iwanan sa anak ko dahil patay na ang parents ko. Kaya sa kanila na lang. Ngayon nawawalang anak ko at wala man lang silang ideya. 3 araw na pero wala pa ring balita kay Raven. Sabi ni tita Grace, sumunod raw sa akin si Raven at hinayaan naman nila. Isa kasi akong seaman at minsanan at saglitan lamang ang uwi ko. Ayoko naman sanang iwan si Raven, kaso no choice na rin ako eh. Kailangan kong magtrabaho para sa kinabukasan niya. Abay, anong magagawa namin ha? Inis na tanong ni tita Grace. Kasalanan mo yon dahil umalis-alis ka. Tita Grace, kayo ang dapat na nagbabantay sa anak ko. Tumaas ang boses ko. Binabayaran ko kayo ng tama. Kaya sana ginagawa niyo rin ng tamang trabaho niyong bantayan si Raven. Bahala ka sa buhay mo. Sabi lang nito bago pumasok ng bahay nila. Inis ko namang nasipa ang upuan nila sa labas. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana tinago ko na lang sa bag ko si Raven at isinama. Talagang gumawa ko ng paraang makabalik agad para mahanap si Raven. Kahit next month pa sana ang dapat na uwi ko. Alam kong wala akong mapapala kila tita Grace kaya't nagsimula akong magtanong-tanong. Gumawa na rin ako ng Facebook para i-post ang litrato ni Raven ko. Anak, nasan ka na ba? Naiiyak kong tanong. Ilang araw na akong walang tulog at kain dahil sa pag-alala kay Raven. Si Raven na lang ang tanging kayamanan ko sa buhay kahit ayoko siyang mawala. Napatigil ako sa paglalakad nang tumunog ang cellphone ko. Mabilis ko namang sinagot ang tawag. Hello? Jervin Marcelo? Babae ang boses ng tumawag. Ako si Kate Villarama. Nakita ko kasi yung post mo sa Facebook tungkol sa anak mo. Nasa akin ngayon yung anak mo. Hindi ka ba nagbibiro? Paninigurado ko. Hindi sagot nito. Napulot ko yung anak mo habang pauwi ako. Napagkamalan ko pang ang tiyanak dahil nahulog sa kanal eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano ka ikokontak since wala ka namang Facebook. Ayaw namang magpadala sa pulis nitong si Raven. Pwede ko bang makausap ang anak ko? Naiiyak kong sabi. Sandali ha. Tumahimik saglit sa kabilang linya. Ilang sandali lang ay may sumigaw kaya't nalayo ko ang cellphone sa tenga ko. Anak ng Raven! May lahi ka bang unggoy? Sinabing huwag maglalambitin sa hagdanan eh. Sigaw mula sa kabilang linya. Kahit hindi ko pa naririnig ang boses ni Raven, sigurado na agad akong totoo ang sinasabi ng babae. Hello? Nagsalita muli ang babae. Pwede bang pumunta ka na lang? Tinaguan ako ng anak mo. Text ko na lang ang address ha. Bye. Namatay ang tawag bago pa ako makapagsalita. Kasunod naman noon ang pagpasok ng isang text message. Pakiramdam ko'y nakahinga ako ng maluwag dahil mukhang nasa maayos na kalagayan ng anak ko. Hindi ko lang alam kung maayos pang kalagayan ng taong nakapulot kay Raven dahil sobrang kulit noon. Hindi na ako nagdalawang isip agad na puntahan ang address ng kausap ko. Pagdating doon, bumungad agad sa akin ang magandang bahay. Ano hong sadya niyo, sir? Tanong ng gwardya. Ako ho yung tatay ni Raven. Sagot ko sa kanya. Ako ho si Jervin Marcelo. Pasok po kayo sir. Naibilin nga po kayo ni ma'am kanina. Sabi nito bago buksan ang gate. Ngumiti lamang ako bago maglakad papasok. Medyo malawak ang garden kaya't sigurado ako na mayaman ang nakapulot kay Raven.
At sigurado na agad akong malabo na scam ito. Nang makarating sa bahay ay hindi ako pumasok sa loob kahit pabukas naman ang pinto. Kumatok ako ron at naghintay. Bumungad sa akin maya-maya lamang isang maganda't maputing babae na may maiksing buhok. Hello. Bati ko sa kanya. Ako si Jervin Marcelo. Ako yung papa ni Raven. Napatulala naman to kaya't bahagya akong nagtaka. Hello? Kumaway ako sa harapan niya. Ang sarap mo. Bulalas nito. Ha? Nakatangang sabi ko at napakurap-kurap na lang. Kate's point of view. Habang naghihintay sa papa ni Raven, ay pinakain ko muna ang batang lalaki. Paano? Nagutom dahil sa kakatakbo. Nagpahabol ba naman sa akin? Sa ilang araw na nakasama ko siya, naranasan ko biglang maging nanay na nai-stress sa kakulitan ng anak. Walang ibang ginawa si Raven kung hindi ang asarin ako. Pero masaya rin naman ako dahil napasaya ako ni Raven. Kaya nga medyo nalulungkot ako ngayong kukuhanin na siya ng papa niya. Pwede po akong bumalik dito po? Tanong ni Raven. Para may kasama ka at hindi ka malulungkot. Sino namang may sabing nalulungkot ako? Tanong ko sa kanya. Huwag ka na pong mag-deny. Halata namang nalulungkot ka kapag nag-iisa. Sagot nito. Basta, babalik po ako dito Babalik ako para asarin ka. O kaya, ikaw na lang pumunta sa amin. Busy ako dahil may trabaho ako. Sabi ko sa kanya. Ayokong masyadong mapalapit sa kanya. Ang hirap kapag na-attach ako masyado sa kanya. Baka hindi ko na siya isole. Pumayag ka na po. Kapag pumayag ka, hahayaan na kitang ligawan si dada ko. Nakangising sabi niya. Natawa lamang ako at napailing-iling. Ang galing makipag-deal nitong batang to. Curious tuloy ako kung anong klaseng environment ang kinalakihan niya. Napatigil ako sa pagkain nang may kumatok. Guards ko pa lang nakakabalik at wala pa yung mga maid ko, kaya ako ang sasalubong sa mga bisita. Dumiretso ako sa entrance ng bahay ko. Napatulala na lamang ako nang makita ang isang gwapong lalaki doon kamukha ni Raven. Hello, bati nito sa akin. Ako si Jervin Marcelo. Ako yung papa ni Raven. Hindi naman ako nakapagsalita at natulala na lang sa kanya. Kahit yung boses niya, ang gwapo. Hello? Kumaway ito sa harapan ko. Ang sarap mo. Wala sa sariling bulalas ko. Ha? Nakatangang tanong nito at napakurap-kurap na lang. Bigla naman akong natauhan. Gusto kong sampalin biglang sarili ko dahil sa sinabi ko. Ano? Tumikhim ako't umayos ng tayo. Ang ibig kong sabihin, si Raven kumakain sa kusina. Sarap na sarap siya. Napatangu-tangu naman to. Tuloy ka pala. Pasok. Gumilid ako para makapasok siya. Doon tayo sa kusina para makita mo na yung anak mo. Nang makatalikod ako ay napasapo na lamang ako sa magkabilang pisngi ko. Punyet ang kahihiyan to. Ngayon pa lumabas. Raven, nandito na ang dada mo. Sabi ko sa batang lalaki nang makapasok kami sa kusina. Lumingon naman to sa gawin namin ng ama niya. Dada! Malakas ang sigaw niya bago patalong bumaba ng upuan at tumakbo sa kanyang ama. Mabilis namang binuhat ni Jervin ang anak niya at niyakap ng mahigpit. Damang-dama ko na sobra talagang nag-aalala yung lalaki kay Raven makulit. Sobra akong nag-alala sa'yo, alam mo ba yun? Sabi ng ama ni Raven, parang maiiyak pa ito. Raven, hindi ba sinabi kong huwag kang susunod? Paano na lang kung may nangyaring masama sa'yo? Hindi kaya ni Dada kapag nawala ka. Sobrang mahal ka ni Dada. Sorry na po, Dada. Tugon ni Raven sa kanyang ama. Dada, wag na po ikaw mag-alala. Safe na safe naman po ako Tumingin sa akin si Raven. Niligtas po ako ni Tita Kate. Ate Kate nga. Pagtatama ko kay Raven. Hindi ako pinansin ni Raven at hinalikan lang ang kanyang ama. May tinatago naman pala siyang lambing. Pero puro kabwisitan ang pinapakita niya sa akin. Kate?
Kumabog ng malakas ang aking dibdib nang banggitin ni Jervin ang pangalan ko. Thank you Thank you sa pagtulong mo sa anak ko. Wala yon, mahinang sabi ko. Pero sana sa susunod, mabantayan niyo na siyang mabuti. Makikidnap talaga yung si Raven eh. Lalo pat konting uto mo lang sa kanya sasama agad. Kung hindi siguro yan nahulog sa kanal at nagmukhang tiyanak, baka pinulot na yan ng ibang tao at hiningian ng ransom. Dada, sabi niya po tiyanak ako. Sumbong ni Raven sa kanyang ama. Tumakbo yan eh tapos sigaw ng tiyanak. Sumunod naman po ako kasi natakot ako. Natawa naman si Jervin. Ay, nangaakit yatang lalaking to. Tatawa na lang ginagwapuhan pa. Kate, maraming salamat talaga. Nakangiting sabi ni Jervin. Kung hindi kagaya mo na may mabuting puso ang nakapulot kay Raven, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Pangako, hindi na ito mauulit. Ayos lang, nakangiting sabi ko. Maupo ka na rin at kumain. Hayaan mo munang makatapos kumain si Raven bago kayo umalis. Naupo si Jervin kaya agad akong kumuha ng plato niya. Ako na rin ang naglagay ng baked macaroni sa plato niya. Bakit malambing ka kay Dada? Tanong ni Raven. Liligawan mo na talaga siya? Pinanlakihan ko ito ng mga mata. Nang tumingin naman sa akin si Jervin, ay bigla akong ngumiti. Eto talagang si Raven ano? Kung ano-anong sinasabi. Nahihiyang sabi ko at tumawa ng peke. Magsasalita pa sana si Raven pero hindi natuloy nang salpakan ko ng pagkain ng bibig niya. Napanguso naman to't inirapan lang ako. Tahimik lang ako sa pagkain at medyo nagpapabebe. Abay ang gwapo ng nasa harapan ko eh. Kaya't hindi ako pwedeng maging balasubas. Kahit kasi mayaman ako, medyo may pagkabalasubas akong kumain. Pagkatapos kumain ay ako nang nagligpit. Paano? Mauna na kami Paalam ni Jervin habang buhat ang anak niyang medyo mamimiss ko. Medyo lang talaga. O sige, mag-iingat kayo ha. Nakangiting sabi ko. Wag mo na ulit yan hahayaang mawala si Raven. Bahala ka, hindi ko na ibabalik yan sa susunod. I will, thank you. Tugon ni Jervin. Babalik kami rito. Sabi ni Raven na nangingilid ang luha. O kaya, pupunta kami sa work mo para sunduin ka po. Kapag ayaw mo naman, sasabihin ko kay Dada na ligawan ka. Mukha namang bagay po kayo eh. Parang mas gusto ko yung sinabi niya na paliligawan niya ako sa dada niya. Hindi nga ako magpapakita rito para paligawan niya ako sa dada niya. Oo na, sige na. Open palagi tong bahay ko para sa'yo. Sabi ko kay Raven. Wag mong i-open palagi. Mananakawan ka. Tugon nito. Nagawa pang mamiloso po. Magpapaalam na nga lang, gigigilin pa ako. Wag na ulit maglalayas ha? Sabi ko kay Raven. Maging mabait ka na. Salamat po. Sabi nito bago sumubsob sa dibdib ng dada niya. Hindi ako magbababay po. Kasi babalik pa naman ako. Nanginginig ang boses nito kaya alam kong umiiyak siya. Hindi ko naman maiwasang maiyak. Lintik na batang to. Pahihirapan pa yata ang buhay ko. Huwag kang umiyak. Natatawang sabi ko bago punasan ang luha ko. Hindi dapat umiiyak ang salbahing bata. Joke lang. Hindi ito sumagot kaya't nilapitan ko siya't ginulong buhok nito. Aalis na kami Paalam ni Jervin. Maraming salamat ulit, Kate. Walang kiss? Pabirong sabi ko. Natawa lamang si Jervin. Nakatanaw lamang ako sa mag-ama hanggang sa papalabas sila ng gate. Nang mawala sila sa paningin ko, ay pumasok ako sa loob ng bahay ko at naupo na lang. Napahinga na lamang ako ng malalim dahil miss ko na agad si Raven kulit. Bawat sulok yata ng bahay ko may memories, lalo na sa railings ng hagdan. Paano? Palagi siya naglalambitin doon na parang unggoy. Ultimo loob ng ref, siya yatang maaalala ko. Naglaro kasi kami ng taguan. Kalahating minuto kong hinana pero hindi ko makita-kita.
Mabuti pala't nauhaw ako eh. Kung hindi, namatay na siya sa lamig. Pagkabukas ko kasi ng ref, siya ang bumungad sa akin. Naninigas na siya kaya agad ko siyang binalot ng kumot. Kahit naman nakaka-stress si Raven at madalas akong barahin ito, naging masaya pa rin ako dahil naging dahilan siya kung bakit sumaya akong pansamantala. Laking pasasalamat ko rin kay Raven dahil nakilala ko ang papa niya. Ang gwapo talaga ng papa ni Raven. Bagay na bagay kaming dalawa. Natawa na lamang ako sa kalokohan at napailing na lang. Nababaliw na yata ako. Jervin's point of view. Dahil sa nangyari kay Raven, naisip ko munang humingi ng 1 month leave sa trabaho. Siguro magiging sapat na yun para makabawi sa anak ko. Ayoko na rin muna siyang ipagkatiwala kila Tita Grace at baka mas malala pang mangyari. Napag-alaman ko rin kasing madalas silang bubugin si Raven. Nagsumbong sa akin ng mga kapitbahay, pati na rin si Raven. Dada, gusto kong makita si Tita Kate. Sabi ni Raven na naiiyak na. Araw-araw ako nitong inaaya na puntahan si Kate. Hindi naman pwede dahil nasa business trip ito kaya video call na lang. Ngayong nalaman niyang umuwi na si Kate, nag-aaya na siya. Raven, mamaya nga. Mahinahong sabi ko sa kanya. Magpapahinga pa si Tita Kate mo. Napalabi naman to at tumulo na ang luha. Masama na rin ang tingin nito sa akin kaya't napahinga na lang ako ng malalim. Ngayon ko lang na-realize na mahirap pala talagang magpalaki ng kaugali. Hindi mo na ako love. Umiiyak na sabi nito bago tumakbo patungong kwarto namin. Napakamot naman ako sa ulo ko. Noong bata pa ako hanggang sa magbinata, tuwang-tuwa ako sa ganoong ugali ko na kagaya ng kay Raven. Ngayong tatay na ako at namana ng anak ko ang ugali ko, hindi pala nakakatuwa. Dinampot kong cellphone ko at tinawagan si Kate. Mabilis naman tong sumagot. Kate, nagpapahinga ka ba? Tanong ko sa kanya. Pasensya na sa istorbo Si Raven kasi gusto kang makita. Huwag kang magugulat Actually, nandito ako sa inyo. Tugon ito. Bigla itong lumitaw sa pintuan kaya't nagulat ako. Ibinaba ko ang tawag bago siya lapitan. Sana nagsabi ka para nasundo kita. Sabi ko bago kuhanin ang mga dala niya. Huwag kang ganyan. Mabilis pa naman akong ma-fall. Natatawang sabi nito. Natawa na lang din ako dahil sa sinabi nito. Asan si Raven? Tanong niya. Nandun sa kwarto, nagtatampo. Sagot ko. Sandali tatawagin ko. Maupo ka muna dyan. Nagtungo ako sa kwarto. Nakita ko si Raven nakatalakbong ng kumot. Ayan, ganyan siya kapag nagtatampo. Raven, punta na tayo kay Tita Kate mo. Sabi ko sa kanya. Mabilis nitong inalis ang talakbong ng kumot. Hindi ko maiwasang mapangiwi nang makitang nakabihis na pala siya at nakasapatos na rin. Alam na alam niyang hindi ko rin siya matitiis. Nagready na ako. Malawak ang ngiting sabi nito. Nagbihis pa. Yung pupuntahan namin nandito na sa bahay. Hinawakan kong anak ko't inaya papuntang sala. Natigilan to nang makita si Kate. Tandang Kate! Nagtatakbo ito papalapit kay Kate. Dapat nagtawag ka pong pupunta ka. Nagbihis pa tuloy ako. Ay wow! Kasalanan ko pang nagbihis ka Sarcastic ang sabi ni Kate sa anak ko. At saka anong tanda? 35 pa lang po ako, okay? Lagpas kalendaryo na ako pero bata pa naman ako. Mas matanda sa akin si Kate ng 3 taon pero hindi halata. Ang bata kasing tignan ni Kate. Matanda na yon? Tugon ni Raven kay Kate. Ang paglalambing talaga ni Raven kay Kate. Pangaasar. Siguro dahil nahihiya pa si Raven kay Kate na maglambing ng totoo. Itatapon ko na talaga sa kanya tong anak mo Baling sa akin ni Kate kaya't natawa na lang ako. Naupo kami sa sofa. Yung anak ko, agad kinalkal ang dala ni Kate. Kamusta ang business trip mo? Tanong ko kay Kate. Ayos lang, tugon nito. Nakakapagod dahil ang daming kaek-ekan. Mabuti nga't natapos na. Akin to? Sabat ni Raven bago ipakitang malaking chocolate bread.
Pasalubong mo po ba sa akin to? Tanong nito kay Kate. Lahat ng dala ko para sa inyo ni dada mo. Sagot ni Kate. Pambawi na rin dahil matagal tayo hindi nagkita eh. Wow! Thank you po! Nakangiting sabi ni Raven bago buksan yung tinapay. Dada, hindi natin bibigyan sila lola. Di naman nila ako binibigyan kapag may food sila eh. Masamang maging madamot. Sabi ni Kate sa anak ko. Maramot din naman sila. Tugon ni Raven. Sabi ni Dada, wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Hindi nila ako nibibigyan kaya't hindi ko rin sila bibigyan. Napatingin sa akin si Kate. Buti hindi mo naiisip na isa akong anak mo no? At itapo na lang? Nakangiwing sabi nito. Kahit gusto ko, hindi ko magawa. Sa akin kasi nagmana. Natatawang sabi ko. By the way, maraming salamat sa pasalubong ha. Dapat nga hindi ka na nag-abala. Makita ka lang namin ni Raven. Sapat na. Dada, sa'yo lang sapat na. Sabi ni Raven. Hindi po sapat sa akin na makita lang si Tita Kate. Hindi naman siya nakakabusog tignan. Raven, kumain ka na nga lang dyan. Sabi ko sa anak ko. Tumahimik naman to't nagpatuloy na lamang sa pagkain. Muli kong binalingan ng tingin si Kate at halata sa mukha nito ang pagod. Matulog ka na muna sa kwarto. Sabi ko sa kanya. Mukhang wala ka pa yatang tulog at pahinga. Hindi pa nga ako natutulog pagdating ko ng Pilipinas eh. Sabi nito. Ayos lang bang matulog muna ako? Nahihilo na talaga ako. Tumango naman ako. Dinala ko si Kate sa kwarto namin ni Raven. Medyo nahiya pa ako dahil makalat. Ayos lang naman daw sa kanya. Ay! Putek! Sabi ni Kate nang muntik na siyang tumumba. Mabuti na lamang at mabilis kong nahapit ang bewang nito para hindi siya tumama sa sahig. Nagkatitigan kaming dalawa at bigla na lamang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Sorry, mabilis kong sabi nang matauhan ako. Maingat ko siyang binitawan. Sorry din. Mahinang sabi nito. Matutulog na ako ha? O sige, mahina ring sabi ko. Nahiga na ito sa kamat mabilis ang talokbong ng kumot. Saglit ko pang tinitigan si Kate na nakatalokbong bago ko tumalikod. Napatulon pa ako sa gulat nang makitang anak kong nakasilip sa akin habang umangata pa rin ng tinapay. Crush mo si Tita Kate? Tanong nito. Mabilis ko naman siyang nilapitan at binuhat. Sinarado kong pinto bago mahinang kurutin ang pisngi ng anak ko. Prangka ka talagang bata ka. Sabi ko sa kanya. Minsan magpepreno ka naman. Paano po ako magpepreno? Hindi naman po ako nakamotor. Piloso pong sagot nito. Bago ko pa siya maihagis ay agad ko na siyang ibinaba. Nakakagigil talaga yung batang to. Okay lang naman sa akin kung crush mo si Tita Kate. Sabi ni Raven. Crush ka din naman niya eh. Okay lang po sa akin kahit magkaroon ako ng bagong mama. Open na rin naman ako sa relationship dahil matagal na rin kaming hiwalay ng mama ni Raven. Kaso, yung mga nakakatagpo ko kasi, hindi tanggap si Raven. Gusto ko kasi yung tanggap si Raven at syempre mahal si Raven. At sa paghahanap ko, mukhang may natagpuan na ako. Ay, ngumingiting mag-isa. Nawala ngiti ko nang magsalita si Raven. Naiisip mo po si Tita Kate ano? Sinamaan ko siya ng tingin kaya't agad siyang natahimik. Napakadaldal ng batang to. Walang kapaguran ng bibig. Kate's point of view. Alam ko na agad na matagal ang naging tulog ko dahil madilim na sa labas ang magising ako. Kumulo ang tiyan ko dahil sa gutom kaya't lumabas ako ng kwarto. Ang tagal mo pong magising. Nakasimangot na sabi ni Raven. Hindi pa tuloy kami makakain. Abat, nasa akin bang kaldero at plato nyo? Tanong ko sa kanya bago na mewang. Nasa kusina po. Sagot niya. Ayoko pong kumain po eh. Wala kang kasabay kumain kapag nauna na kami. Nahihiya talaga tong batang to na maging totoong malambing sa akin. Kaya dinadaan niya palagi sa pang-asar. Tara na ho, kakain na tayo. Nilapitan ko si Raven at binuhat.
Pasensya na ho at matagal akong nagising, Master. Napatingin ako kay Jervin nang tumawa ito. Napairap na lang ako bigla kasi ang gwapo niya. Goal at tanggap ko ng maging matandang dalaga kaso mauudlot pa yata dahil sa pa-fall na si Jervin. Nagtungo kaming tatlo sa kusina. Pinaupo na lang kami ni Jervin dahil siya na raw ang maghahain para sa amin ni Ravin. Kahit sanay ako sa malaking bahay, ang saya pa rin kahit simple lang ang bahay basta't may kasama kang hindi mataas ang tingin sa'yo. Nang matapos maghain si Jervin at maupo na, nagsimula na kaming kumaing tatlo. Grabe po yung gutom ko, sabi ni Ravin na maganang kumakain. Dahan-dahan lang at baka mabulunan ka naman, sabi ko sa kanya at tumango lamang to. Pero masaya ako ngayon, ngumiti ito ng malaki. Masaya po ako kasi para tayong happy family. Happy family? Bigla akong napangiti nang maisip din ng ganung bagay. Bigla akong nagkaroon ng instant family. May dada ako. Nakangiting tumingin to kay Jervin na malaki ang ngiti. Tapos meron akong yaya. Nakangiting tumingin to sa akin. Mabilis namang nawala ang ngiti ko dahil sa sinabi nito. Lintik talaga tong batang to. Di talaga marunong maglambing pagdating sa akin. Anong yaya? Salubong ang kilay na tanong ko sa kanya. Panira ka talagang tiyanak ka. Bumungis-ngis ang batang lalaki kaya't napasimangot na lamang ako. Mas lalo akong napasimangot dahil pati sa Jervin tumawa na rin. I'm happy too because we're happy. Maya-maya lamang ay sabi ni Jervin. I'm happy because I have a happy family again. Kapag ako nainis sa sobrang pagpapakilig nito sa akin, kukurutin ko yung itlog niya gamit ang nail cutter. Masaya ako dahil masaya kang maging happy family na ulit tayo. Gulat at sabay-sabay kaming napalingon sa babaeng nagsalita. May isang babaeng nakatayo sa pintuan ng kusina. Matangkad to at mahaba ang buhok. Sexy pa ito't maganda. Russell? Gulat na sabi ni Jervin sa babae. I'm back! Masayang sabi nito't dumiretso kay Jervin. Nawala ang siglang nararamdaman ko nang halikan nitong babaeng si Russell si Jervin. Talagang sa harapan ko pa ha? Kapag nasaksak ko sila ng tinidor hindi ko kasalanan. My baby! Sunod na bumaling ang babae kay Raven. Akmang hahawakan niya si Raven pero mabilis na umiwas si Raven at lumipat sa kandungan ko. Halata namang natigilan ng babae dahil sa ginawa ni Raven. Ah, Raven, come to mama, sabi ng babae. So, ito pala ang mama ni Raven. Napatangu-tango naman ako bago balingan ng tingin si Jervin. Alanganin ang tingin nito sa akin pero inirapan ko lang siya. Pagkatapos niya akong landiin, magpapahalik siya. Punyeta siya. Russell, mag-usap tayo sa labas, sabi ni Jervin bago tumayo't hilahin palabas ng kusina yung babae. Tapos sinila pa sa labas at kakausapin. Galing talaga ng mga lalaki. Ayaw ko sa kanya. Nagsalita si Raven kaya sa kanya napabaling ang tingin ko. Bakit pa ba siya bumalik? Kung kailan hindi na ako dumedede tsaka siya babalik. Hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa sa kanya dahil sa sinabi niya. Baka gusto lang bumawi ng mama mo. Mahinang sabi ko sa kanya. Bumalik lang siya kasi may pera na si Dada. Nakasimangot na sabi nito habang pinaglalaruan ang tali ng damit ko. Sabi ni Lola Grace, umalis si Mama kasi walang pera si Papa dahil hindi pa siya nakakasampa ng barko. At saka may bago ng asawa si Mama, kaya't doon na lang po siya. Mukhang matinding lungkot at galit ang ibinao ng mama ni Raven sa kanya. Kumain ka na nga lang ulit, tanging nasabi ko. Tumango ito't iniabot ang pagkain niya. Nakakandong pa rin siya sa akin habang kumakain siya. Kumain na lang din ako kaysa mag-isip. Maya-maya lamang ay pumasok na ng kusina si Raven. Hindi na nito kasunod yung Russell kaya't mukhang umalis na. Sorry for that, sabi ni Jervin bago maupo. Hindi ko inaasahan na halikan niya ako. Nagulat din ako sa nangyari.
walang may pake. Masungit na sabi ko sa kanya. Napatikom naman to ng bibig niya at kumain na lang din. Pagkatapos kumain ay tumulong ako sa pagliligpit dahil nakakahiya naman. Kate, hindi ko talaga inaasahan yun. Sabi muli ni Jervin. Sorry na, huwag ka nang magalit. Aba, sino may sabing galit ako? Tumaas ang boses ko kaya't nagulat ito. Kahit maglaplapan pa kayo magdamag, hindi ako magagalit. Abay, sino ba naman ako para magalit, di ba? Tropa lang naman ako ng anak mo. Kate, maamong sabi nito. O sige na, alis na ako. Sabi ko bago siya talikuran. Binalingan ko ng tingin si Ravin. Ravin, alis na ako good night. Ginulo ko pa ang buhok nito bago lumabas ng kusina. Lagot ka, Papa. Dinig ko pang sabi ni Ravin sa ama niya bago ko tuluyang makalayo. Nakasimangot kong dinampot ang bag ko't lumabas ng bahay nila tsaka dumiretso sa kotse ko. Basta, nabubuisit ako. Jervin's point of view. Nakanguso lamang ako rito habang iniisip kung anong suyo ang gagawin ko para maging bati na kami ni Kate. Hanggang ngayon kasi galit pa rin siya sa akin kaya't hindi ko alam ang gagawin ko. Nagulat na lang din talaga ako sa pagsulpot at paghalik ni Russell. Kaya ako rin siya hinila palabas para sitahin. Ayoko namang magalit sa harapan ni Kate at Raven. Dada, ang hina mo, sabi ni Raven. Ang tagal mo pong mag-isip kung paano mo susuyuin si Tita Kate. Ano ba kasing pwede kong gawin? Nakangusong tanong ko. I-date mo po, sagot nito. Ayain mo pong mag-date si Tita Kate. Siguradong papayag yun. Maro po kasi si Tita at crush ka niya. Paano mo naman nasabing crush niya ako? Tanong ko sa kanya. Sabi niya po, sagot niya. Tapos, sinabi ko rin kay Tita na crush mo siya. Loko kang bata ka talaga. Hinila ko siya't kiniliti. Tawa naman to ng tawa kaya't natawa na lang din ako. Tara, puntahan natin si Tita mo, taayain ko siyang mag-date. Sabi ko kay Raven. Nagbihis kaming dalawa bago lumabas ng bahay. Siyempre, nagrenta ako ng kotse para naman mukha akong galante at formal. Dumaan din kami sa flower shop nitong anak ko para mas magandang diskarte. Dada, kachat ko po si Kuyang Guard. Nasa office daw po si Tita Kate. Sabi ng anak kong nakatutok sa cellphone. Putik, 5 years old pa lang anak ko marunong na makipag-text. Noong 5 years old ako nun, nakikipaglaro lang ako ng text habang nagpupunas ng sipon. Dumiretso nga kami sa kumpanya ni Kate. Ipinarada kong kotse sa parking bago kami maglakad ni Ravin papasok. Para kaming dalawang bigati na ewan. Magkahawig ang suot naming dalawa ni Ravin kaya pinagtitinginan kami. Sir, sino pong sadya niyo? Lumapit sa amin ng isang babaeng empleyado. Si Tita Kate po, sagot ni Ravin. Liligawan siya ni Dada ko po. Mabilis kong tinakpan ang bibig ng anak ko dahil sa pagiging direkta nito. Hindi man lang pumreno. May ka-meeting pa po si ma'am sa conference room. Sabi nito. Nasa 3rd floor po sila. Maghintay na lang po kayo sa upuan sa labas. Tumango naman ako't nagpasalamat bago kami magtungo ni Ravin sa 3rd floor. May upuan dun sa labas kaya't naupo muna kami dun ni Ravin. Hoy, maliit na bata. Anong sinasabi mong liligawan ko si Tita Kate mo? Nakataas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. Bakit po? Ayaw mo ba? Tanong nito. Siyempre, gusto. Pigil ang ngiting sagot ko. Kaso, wag mo naman munang ipagkalat. Hayaan mo munang dumiskarte muna ako. Lantod ni Dada ko? Malokong sabi ng anak ko bago ako hampasin sa hita. Napairap na lamang ako sa kanya para hindi na niya ako asarin. Ilang minuto pa kaming naghintay doon bago bumukas ang pinto ng conference room. Nawala ang excitement ko nang makita si Kate na masayang kausap ang isang lalaki. Naku po, mukhang mauunahan ka na, sabi ni Ravin bago tumakbo papalapit kay Kate. Hello Tita Kate, sino po siya? Bahagyang nagulat si Kate nang makita ko. Lumingon din to sa gawi ko at inirapan ako kaya't napanguso na lang ako. Tita Kate, aayain ka daw mag-date ni Dada.
Walang prenong sabi ni Ravin. Natigilan naman ang kausap ni Kate dahil sa sinabi ng anak ko. Yung ibang dumadaan, napatingin din sa amin. Dahil basag trip ng anak ko, wala na akong nagawa kung hindi ang lumapit kay Kate. Flowers for you. Iniabot ko ang bulaklak na agad naman itong kinuha. Pwede ka bang maaya sa isang date mamaya? Sorry but we have lunch and dinner together. Sabat ng lalaking kausap kanina ni Kate. Pwede midnight snack. Masungit kong sabi sa kanya. Manong, bad pong sumabat sa usapan ng ibang tao. Masungit namang sabi ni Ravin sa lalaki bago balingan si Kate at nagpabuhat. Agad naman tong binuhat ni Kate at natatawa. Tita Kate, payag ka na sa date niyo ni Dada ha? Oo na po. Sagot ni Kate kay Ravin. Nagpaalam si Kate sa lalaki bago kami tuluyang umakyat patungong office niya. Dinilaan ko muna yung sabaterong lalaki bago kami tuluyang makaalis. Payag ka na sa date ha? Sabi ko kay Kate nang makapasok kami sa office niya. Bakit hindi si Russell ang inaya mo? Masungit na sabi nito. Hindi naman siya yung gusto ko Tugon ko. Gagawin ko talaga mamaya ang lahat sa dinner date namin para makalimutan niya yung ginawa ni Russell sa akin. Tita Kate, huwag ka nang magselos kay mama. Ikaw naman ang gusto ni Dada Sabi ni Ravin kaya't napangiti ako at tumangutango pa bilang pagsang-ayon. Pero gwapo rin po yung kausap mo kanina, Tita Kate. Nanliligaw rin ba siya sa'yo? Nawala naman ang ngiti ko dahil sa sinabi ni Ravin. Hindi ko malaman kung kinakampihan ako ng anak ko o hindi. Traidor din minsan Sabi niya, type niya raw ako. Sabi ni Kate. Hindi kanya type. Pala desisyong sabi ko. Ako sure ako na type kita. 100% sure ako sa'yo kaya sa akin ka na. Never kang masasaktan dahil mamahalin kita ng tunay. Hindi sumagot si Kate pero hindi nakatakas sa paningin ko ang isang ngiting gumuhit sa kanyang labi. Napangiti rin naman ako dahil mukhang magiging successful itong plano kong date para sa kanya. Mauna muna ako para ayusin ang date natin mamayang gabi Sabi ko bago tumayo. Susunduin kita mamaya Tara na Ravin at tutulungan mo si Dada. Dito lang po ako. Sabi ni Ravin. Kunwari, kami ni Tita Kate yung ide-date mo mamaya. Kaya mo na yan, Dada. Go, go, go! Traidor talaga tong batang to. Hayaan mo na rito si Ravin. Sabi ni Kate. Wala rin naman akong gagawin kaya okay lang na nandito siya. Isa pa, na-miss kong ma-stress sa kanya. Okay, nakangusong sabi ko. Babalik ako mamaya Iyahanda ko ang best date para sa'yo. Bye-bye. Bye-bye anak ko makulit at future misis ko. Kumindat ako kay Kate bago tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Kate's point of view. Nakangiti lang ako habang nakatingin sa binigay na flowers ni Jervin. Ang haba-haba naman ng hair ko. Sinusuyo lang naman ako ng ama ng batang napulot ko. Sinusuyo ako dahil nagtatampo ko. Huyo kayo sa akin ngayon. Sus, pakipot ka pa kay Dada pero kinikilig ka naman. Sabi ni Ravi na kumakain ng tinapay habang nanonood sa YouTube. Kumain ka na lang dyan. Sisirain mo na naman yung moment ko Masungit kong sabi sa kanya. Bumungis-ngis lamang ito at nag-focus sa kanyang panonood. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ko. Iniluwal nito ang sekretarya ko. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Sabi nito. Russell Garcia raw po? Umangat ang isang kilay ko dahil sa sinabi nito. Napatingin ako kay Ravin at napatingin din to sa akin. Ravin, stay ka lang dito Sabi ko kay Ravin bago balingan ng sekretarya ko. Bantayan mo muna siya ha. Lumabas ako ng opisina ko at bumungad agad sa akin si Russell. Anong kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Tatapatin na kita. Sabi nito bago ko tignan mula ulo hanggang paa. Layuan mo yung mag-ama ko. Balita ko kasi umaaligid-aligid ka sa kanila Lumayo ka na't dumistansya dahil bubuuin ko ng pamilya namin. Ano bang tingin mo sa mag-ama mo? Kuting? Pagkatapos mo silang abandonahin ng mahabang panahon, babalik ka na parang walang nangyari? Hindi makapaniwalang sabi ko. At
At bakit? Gusto mo ikaw ang pumalit sa pwesto ko, ha? Natawa ito. Huwag kang masyadong asyumera dahil hindi ka seseryosohin ni Jervin. Mahiya ka nga. Mas matanda ka pa kay Jervin ng 3 taon, kaya't hindi ka bagay sa kanya. Isa pa, kung nilalapitan ka ni Jervin, dahil lang yun sa perang meron ka. Dumapo agad ang kamay ko sa pisngi niya. Akmang gaganti to ng sampal pero mabilis kong nahawakan ang kanyang kamay. Wala kang karapatang husgahan si Jervin. Madiing sabi ko sa kanya. Dahil sa sinabi mo, sa tingin mo pagkakatiwala ko sa iyo si Jervin at Ravin, bumalik ka dun sa lalaki mo. Ako nang bahala sa mag-ama mo. Ang yabang mo, mayamang ka lang naman. Inis na sabi nito bago hilahin ang kanyang kamay. Hindi ka maganda, matanda ka na. Matandang kinababaliwan ni Jervin ngayon. Nakangising sabi ko bago siya talikuran. Narinig ko pang inis na sigaw nito pero hindi ko na siya pinansin. Kapag nagwala yung babae, ipakaladkad mo na sa mga guards. Bilin ko sa sekretarya ko na tumango na lang at lumabas. Inaway ka niya? Tanong ni Ravin. Ako ang nang-away sa kanya. Sagot ko. Napabungis-ngis naman to kaya't natawa na lamang ako. Lumipas ang oras hanggang sa sumapit ang gabi. Nag-text si Jervin na nasa baba na siya kaya lumabas na kami ni Ravin. Saan ang date natin? Tanong ko nang makasakay kami ng kotse niya. Sa bahay. Sagot ni Jervin. Hindi ko alam kung magugustuhan mong date na inihanda ko. Magugustuhan po yun ni Tita Kate. Crush ka niya eh. Para desisyong sabi ni Ravin. Kapag si Ravin talagang kasama mo, parang wala ka ng karapatang magdesisyon para sa sarili mo. Kalahating oras ang binyahe namin bago kami makarating sa bahay nila. Madilim ang buong bahay nila kaya medyo nagtaka pa ako. Brown out pa yata. Akala ko brown out na talaga pero biglang bumukas ang ilaw. Napaawang na lamang ang bibig ko nang makita ang isang bahay-bahayan sa sala. Kumot yun na itinali para maging bahay-bahayan. May nakahandaring mga pagkain sa lapag. Mga pagkain minsan ko lang makain, kagaya ng mga street foods. Nasabi sa akin ni Kuya Guard na hindi mo raw madalas maranasan ng ganito. Sabi ni Jervin. Kaya gusto kong iparana sa'yo. Natouch naman ako kaya nangilid ang luha ko. Sa buong buhay ko, madalas akong mag-isa kaya naman hindi ko alam ang salitang kasiyahan. Pero dahil kay Jervin, unti-unti ko nang naunawaan ang kasiyahan. Thank you Jervin. Emosyonal kong sabi. Birada na! Sabi ni Ravin at nauna pa sa loob ng bahay-bahayan. Pinatay ni Jervin ang ilaw at ang bumukas ay mga Christmas lights na nakagapang sa paligid. At inalalayan ako ni Jervin papasok sa loob ng bahay-bahayan bago niya buksan ng TV. Disney movie ang lumabas kaya't natawa ako. Wow! Jack Frost! Nakangiting sabi ni Ravi na nagsisimula ng kumain. Nagsimula na rin akong kumain dahil bigla akong nagutom dahil sa mga nakahain. Ano, nakabawi na ba ako? Tanong ni Jervin kaya't napatingin ako sa kanya. Sobrang bawing-bawi. Tugon ko bago siya subuan ng kwek-kwek. Napangiti naman to bago isubo ang sinusubo ko. Kapag talaga to may isinubo sa akin, isusubo ko rin. Charing! Pakasal na kayo! Sabi ni Ravin at bumungis-ngis. Anak, didiskarte mo na si Dada. Sabi ni Jervin sa anak bago tumingin sa akin. Kate, gusto ko lang linawin ha. Hindi pera ang habol namin sa iyo ni Ravin. Gusto talaga kita at pagmamahal mo ang gusto ko. Hindi kahit na anong bagay. Pangako kapag pinapasok mo ako sa buhay mo, hinding-hindi kita sasaktan. Sana, iba rin ang ipasok mo sa akin. Nakangising sabi ko kaya't napaubo siya. Joke lang naman, Jervin. Nararamdaman kong sincere ka sa lahat ng ginagawa mo sa akin. Ang anak mo lang talagang maitim ang budhi. Mabait kaya ako. Sabat ni Ravin. Kung hindi ako mabait, edi sana hindi po kayo magkakatuluyan. Ay, wow, thank you ha.
Sarkastikong sabi ko kay Ravin. You're welcome po, sagot niya. Binalingan ko ulit sa Jervin na masyadong titig na titig sa kagandahan ko. Huyo ko ngayon, Russell. Kala mo sinasabi mong pangit ako samantalang patay na patay sa akin tong ex mo? Jervin, willing akong tanggapin kayo ni Ravin sa buhay ko. Nakangiting sabi ko. Napasuntok naman to sa hangin bago ko yakapin. Lalantod! Sabat ni Ravin habang naiiling. Natawa naman kami ni Jervin bago siya hilahin at yakapin din. Inis na inis naman ang batang makulit dahil naiipit daw siya. Noong gabing yun ay puno kami ng kasiyahan. Ngunit nang sumapit ang kinabukasan, ay matinding kaba ang aming naramdaman dahil sa kagagawa ng ina ni Ravin. Jervin's point of view. Walang katumbas na saya na sanang nararamdaman ko sa buhay ko. Pero kinabukasan ay napawi lahat yon dahil nawawala si Ravin. At ayon sa kapitbahay namin, kasama siya ng isang babae. Tumawag yung babae kasama ni Ravin at napag-alaman kong si Russell nga yun, ang tunay na ina ni Ravin. Russell, nasisiraan ka na ba ng bait? Galit kong singhal sa kanya. Anak mo si Ravin, paano mo nagagawang gawin to? Wala akong pakialam, Jervin. Basta't bigyan mo ko ng 1 milyon o ulo nitong batang tong ipadadala ko sa inyo. Sagot nito. Tumawag siya para manghingi ng ransom. Ibabalik niya raw si Ravin kapag nakapagbayad kami. Ibibigay kong pera mo, sabi ni Kate na halatang galit na rin. Sosobrahan ko pa nga kung gusto mong demonyita ka. Pero kapag may nakita akong galos kay Ravin, iyahampas kong ulo mo sa pader. Ite-text ko ang lokasyon kung saan kayo pupunta. Kapag naramdaman kong nagsumbong kayo sa pulis, pasensyahan na lang sabi ni Russell bago patayin ang tawag. Sinubukan ko ulit tawagan pero cannot be reached na. Napasabunot na lamang ako sa buhok habang iniisip ang anak ko. Hindi namin alam kung papaano niyang nakuha si Ravin. Ang alam ko ay magkakatabi kaming 3 na natulog sa bahay-bahayan kagabi. Sabi ko sa iyo mabilis makikidnap yung anak mo sabi ni Kate bago ako tabihan. Pero wag ka mag-alala, hindi mapapahamak si Ravin. Baka nga si Russell pang mapahamak dahil sa mga kalokohan ni Ravin. Bahagya naman akong natawa dahil sa sinabi nito. Sorry kung nadamay ka pa, sabi ko kay Kate. Masaya nga ako't damay ako Tugon niya bago sapuhin ang magkabilang pisngi ko. Huwag ka nang mag-alala, okay? Gagapangin kita kapag nabawi na natin si Ravin. Walang bawian Nakangising sabi ko sa kanya. Tumawa lamang ito bago tawagan ng sekretarya niya para ihanda ang pera. Sinabi kong hati na lang kami pero tumanggi ito. Siya raw kasi talaga ang habol ni Russell kaya't hindi siya magpapatalo dito. Nang dumating ang pera, ay sakto namang tumawag si Russell. Ibang number naman ang gamit nito ngayon. Nagbago ng isip ko, sabi nito. Si Kate lang ang gusto kong pumuntang mag-isa para ibigay sa akin ng pera. Russell, siraulo ka ba talaga? Inis kong sabi. Ano ba talagang gusto mong mangyari Tumahimik ka na, Jervin. Inis na sabi ni Russell. Dada, Tita Kate, hindi niya ako pinakain. Narinig namin ang boses ni Ravin. Nangingidnap tapos wala namang pagkain. Padala po kayong pudsa. Thank you. Manahimik ka. Galit na sabi ni Russell. Iti-text ko ang location. Sumunod kayo kung ayaw niyong patayin ko itong si Ravin. Namatay ulit ang tawag. Kasabay nun ang pag-text ni Russell ng isang address. Sumunod ka kasama ng mga pulis, sabi ni Kate bago tumayo. Pangako, magiging maayos kami ni Ravin. Susunod agad ako. Nakangiting sabi ko bago sapuhin ang magkabilang pisngi niya. Ililigtas ko kayo ni Ravin. Ngumiti lamang ito bago pagtagpuin ang labi naming dalawa. Gagapangin mo ko Nakangising sabi ko sa kanya. Kumindat lang ito bago kuhanin yung bag ng pera at lumabas ng bahay ko. Mabilis din naman akong lumabas at sumakay sa kotseng nirentahan ko para magtungo sa mga pulis. Pangako kong hindi ko hahayaang masaktan si Ravin at si Kate. Maghahanda na rin ako para sa paggapang ni Kate sa akin. Kate's point of view.
Kinakabahan ako sa mangyayari pero kailangan kong maging matapang para kay Ravin. Kailangan kong tatagan dahil kung matatakot ako, walang mangyayari. Bumaba ako sa kotse ko, dala ang perang nasa bag nang makarating ako sa location. Nasa isang abandonadong building ako. Bakit ba palaging abandonadong building ang trip ng mga kidnappers? Russell na lukaret! Sigaw ko. Lumabas ka na riyan! Asan si Ravin, ha? May lumabas naman mula sa abandonadong building. Si Russell lukaret. Kasunod ang isang lalaking payat na hawak si Ravin. Tita Kate! Kumaway sa akin si Ravin. Nagugutom na ako. Wala silang pagkain. Pangit na nga, wala pang pagkain. Gusto kong matawa dahil sa sinabi nito, kaya lang baka parehas kaming mabarel. Siya lang ang nakidnap na pa-chill-chill lang. Tumahimik kang ang bata ka. Sita ni Russell sa anak. Umirap lang si Ravin sa kanya. Russell, dala ko ng pera. Sabi ko sa kanya. Ibigay mo na sa akin si Ravin. Binalingan nito ang lalaking kasama niya at sinenyasan. Naglakad naman tong papalapit sa akin kasama si Ravin. Tita Kate! Mabilis na yumakap si Ravin sa bewang ko nang makalapit siya. Kinuha naman ng lalaking payat ang bag na may pera. Tsaka mabilis na lumapit pabalik kay Russell. Akala ko ibabarilin nila kami dahil ganun yung sa palabas. Pero mabilis lang na umalis sa mga ito. Mukhang pera lang talaga ang habol nila. Paano ka nakidnap? Tanong ko kay Ravin. Magwiwiwi sana ako sa labas kaso bigla ko siyang nakita. Sagot nito. Sabi niya, kapag hindi raw ako sumama, babalikan niya si dada ko. Ayaw ko namang balikan niya si dada kaya sumama ako. Hindi ako makapaniwala dahil sa sinabi nito. Hindi ko alam kung achievements bang ginawa niya o nakakapikon lang. Nasa ganun kaming posisyon nang dumating sila Jervin, kasunod ang mga pulis. Kate, Ravin, mabilis na lumapit sa amin sa Jervin at niyakap kami. Dada, hindi ako natakot sa kidnappers. Proud na sabi ni Ravin. Sila nga po ang natakot sa akin eh. Natawa naman kami ni Jervin. Jervin, nakatakas sila Russell. Sabi ko, habulin natin sila. Kaya pa yan. Naharang na sila ng mga pulis. Nakangiting sabi niya. Nahuli na sila kahit huwag ka na mag-alala. Nakahinga naman ako ng maluwag. Kung nagkataong hindi pala sila nahuli, siguradong may chance na balikan kami ng mga iyon. Uwi na tayo. Gutom na ako. Sabi ni Ravin. Iniimbitahan pa tayo ng mga pulis sa presinto. Sabi ni Jervin. Kailangan pa nila ng testimonya mo, Ravin. May birthday po ba sa presinto? Inosenteng tanong ni Ravin. Tara na po. Nagkatinginan na lang kami ni Jervin dahil nauna pa itong sumakay sa kotse ko. Dahil nga magkaibang kotse ang gamit namin ni Jervin. Magkahiwalay kami ng naging sasakyan patungong presinto. Bago dumiretso sa presinto, dumaan muna ako sa drive-thru dahil nagre-reklamo na si Ravin. Nagutom din naman ako sa nangyari kaya't kakain na rin ako. Nang makarating na sa presinto, ay sinimulan agad tanungin si Ravin. Kumakain ito dahil gutom na raw siya. Buti na lang at hindi masungit ang mga pulis. Natatawa pa nga ang mga ito dahil sa mga sagot ni Ravin sa kanila. Ma'am, sir, seryoso ho bang 5 pa lang ang anak nyo? Natatawang tanong ng pulis. 100% sure po ako. Sagot ko. Nagmana lang ho sa tatay kaya ganyan. Natawa lamang sila't napatango-tango. Nang matapos ang testimonya ni Ravin ay pinayagan na kaming umuwi. Kaya't umuwi na rin kami. Magkahiwalay pa rin ang sasakyan namin kaya't pagdating sa bahay, parang lintang nakakapit agad sa akin si Jervin. Sabi mo, gagapangin mo ko. Nakangising sabi nito. Nandyan yung anak mo, no? Sita ko sa kanya. Mukhang may masusubo yata ako dahil sa kalandian ko kanina. Dada, bakit gagapangin ka ni Tita Kate? Ahas po ba siya? Tanong ni Ravin. Tumawa lang si Jervin at mas humigpit pa ang yakap sa akin. Oo nga pala, Tita Kate. Payag na akong tawagin kitang mama. Sabi ni Ravin kaya't natigilan ako.
Mukhang deads naman po sa inyo si dada ko eh. Kaya no choice na rin ako. Masaya ako dahil sa sinabi nito pero napikon pa rin ako. Payag na rin akong maging anak ka kasi no choice na ako. Tugon ko. Hinila ko siya at sinali sa yakapan namin ni Jervin. Kaya't ang batang makulit, puro reklamo. Natawa na lang ako bago sila halikang mag-ama. Kailangan ko lang palang makapulot ang batang mukhang tiyanak na nahulog sa emburnal eh. Bago ako makahanap ng forever ko. Jervin's point of view. Hindi magandang naranasan ko sa unang relasyon ko. Pero sa pangalawa naman, napakaswerte ko. Ganun pa man, hindi rin ako nagsisisi sa unang relasyon ko dahil nagkaroon ako ng Ravin. Ravin na makulit at maraming alam. Napagod ako. Sabi ni Ravin na parang inihaw dahil umitim ito. Dahil mansari namin ni Kate at dahil matagal akong nawala dahil sa trabaho, naisipan kong itirit sila ng beach vacation. Tuwang-tuwa naman si Ravin kaya yun, ilang araw na rin naglalangoy. Magpahinga ka naman kasi, sabi ni Kate dito bago tulapagan ng pagkain. O ayan, kumain ka. Thank you, Mama. Nakangiting sabi ni Ravin bago nagpatuloy sa pagkain. Sweet na rin si Ravin kay Kate. Pero mas lamang pa rin talaga ang pambubuisit niya sa babae. Mahal, lambingin mo naman ako. Nakangusong sabi ko bago siya yakapin sa bewang. Kakasisid mo lang kagabi. Mamaya naman. Sabi niya kaya't natawa lang ako. Pagkatapos kumain ni Ravin ay nagpabihis na ito kaya agad ko siyang binihisan. Manonood po ako. Sabi nito bago maupo sa sofa. Maglambingan muna kayong dalawa habang wala pa akong topak. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik at agad kong binuhat si Kate patungong kwarto. Inilapag ko siya sa kama at agad na pinatungan. I love you. Buong pusong sabi ko sa kanya. Kahit na mas matanda ako sa'yo? Tumango ako. Kahit pa hinuhusgahan ka ng mga tao? Kahit ano pang dahilan yan, hindi pa rin magbabago na sobrang mahal na mahal kita. Tugon ko sa kanya bago siya halikan. Ikaw lang babaeng mamahalin ko. Umiti naman to bago haplusin ang pisngi ko. Maraming salamat din sa pagtanggap sa akin. Salamat din dahil kung hindi mo pinansin na sinusundan ka ni Ravin. Kung nagkataon baka hindi nagtagpong landas nating dalawa. I'm lucky to have you, mahal. Malambing kong sabi. Umisi naman to bago pagpalitin ang pwesto naming dalawa. Nasa ibabaw ko na siya habang ako'y nasa kanyang ilalim. Napalunok na lamang ako nang hubarin nito ang lahat ng kanyang suot. Pagkatapos sa kanya, ako naman ang kanyang hinubaran. Mahal, tanging nasambit ko dahil nanginginig na ako sa sobrang saya. Hindi to sumagot at pumaibabaw lamang sa akin at nagsimulang gumiling. Sunod-sunod naman ang aking naging halinghing dahil sa ipinapadama sa akin ito. Inabot ko ang kamay ni Kate na sumasayaw sa aking ibabaw. Napatigil ito nang suotan ko ng singsing ang kanyang daliri. Putek! Mura nito. Sira ulo ka. Talagang sa gitna pa ng anuhan natin? Natawa naman ako't walang kahirap-hirap na pinagpalit ang pwesto naming dalawa. So, will you marry me? Nakangiting tanong ko bago unti-unting gumalaw. Malamang oo. Ang galing mong gumalaw eh. Sagot nito, ilang galaw pang ginawa ko hanggang sa parehas naming marating ang rurok ng kaligayahan. Pagod akong humiga sa tabi ng babaeng ihaharap ko sa altar. Magpo-propose ka lang pala. Nag-aya ka pang magdugdugan. Sabi nito bago ko hampasin sa braso. Mahal, make love ang ginawa natin kasi mahal na mahal natin ang isa't isa. Nakangiting sabi ko bago haplusin ang kanyang buhok. Akala ko matandang dalaga na talaga ako eh. Sabi ni Kate bago itaas ang kamay niyang may singsing. Mabuti na lang talaga't may napulot akong tiyanak. Akala ko nga rin hindi na ako maikakasal eh. Sabi ko, masaya akong makilala ka, Kate. Magtatagpo sana ang labi namin kaya lang naudlot ng malakas na kumatok si Ravin. Mama! Dada! Sali na po ako sa lambingan niyo. Sabi nito't malakas na kumatok. Mabilis naman kaming nagbihis ni Kate. Lumapit ako sa pinto't binuksan to. Mama!
Tumakbo palapit si Ravin kay Kate. Ang tagal niyong dalawang maglambingan na. Ingi-ingay niyo pa pong dalawa. Nagkatingin na naman kami ni Kate at parehang natawa. Lumapit ako sa mag-ina ko at niyakap silang dalawa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Nakangiting sabi ko bago sila halikan. Masaya ako sa kinahantungan namin ni Kate. Masaya ako dahil mahal niya ang anak kong maloko. Alam kong malayo na kami ni Kate at sisiguraduhin kong may ilalayo pa kami. Wakas!